Okay, so recap lang po natin yung ating natutunan last week, no? Kasi po tayo po ay naka-series, no, sa Book of Mark. No, mapapansin nyo, Mark 3 na tayo ngayon, no? Tapos na natin yung Mark chapter 1, chapter 2, chapter 3 na tayo ngayon. And last week, natutunan natin na hindi sapat yung pagsusumikap para magkaroon ng tunay na kapahingahan. No? Yung tunay, yung spiritual na kapahingahan. Kasi mas mahalaga yun. Kay Jesus lang natin yun, matatagpuan, sabi ni Jesus, I am the Lord of the Sabbath. At ang kapahingahan yun ay kapahingahan ng ating espiritu o kaluluwa. No? Kasi, di ba, sinita nung mga Pariseo, yung mga alagad ni Jesus dahil kumukuha sila ng uhay. No? At bilang mananampalataya, dapat i-enjoy na natin ngayon pala yung Sabbath. No? Yun yung tunay na rest in peace. No? Yung kapahingahan ng ating espiritu. Today, ngayon naman tingnan natin yung ano nga ba yung tama at maling pagkagalit. Kaya ang title ng ating sermon is Right and Wrong Anger. No? Galing sa Mark chapter 3, verse 1 to 6. 6 lang yung ating verses. No? So, last week, ang eksena, yung naglalakad yung mga alagad, no? At kinukuha nila yung mga uhay. Ngayon naman, ang eksena natin sa sinagoga, no? And he entered again into a synagogue. And a man was there with a withered hand. Muling pumasok si Jesus sa sinagoga. Naratnan niya roon ang isang lalaking paralisado ang isang kamay. No? Alam na natin kung ano yung sinagoga, no? Yun yung place of assembly nila or place of worship. No? Nagsimula yun nung sunugin ng mga Babylonians yung unang templo. Yun ang naging replacement nilang place of worship. So dahil nga nasa sinagoga sila, ibig sabihin, Sabbath day na naman. No? Sabbath day na naman. Alam siguro natin kung anong araw yung Sabbath day, no? Araw ng Sabado. No? At nagkakatipon-tipon sila. So meron daw doon isang tao na may withered hand. No? Yung withered hand, siguro dala ng paralysis or siguro dala ng sakit niya. No? Ito isang paralysis o deformity ng kamay niya. No? Hindi natin alam, baka yung mga na-stroke siguro, gano'n, no? Nadi-deform yung kamay o paralysis. No? Maaaring na-aksidente siya, maaaring inborn. No? Hindi natin alam, hindi naman binanggit. No? Kasi ang sabi lang, yung lalaki ay merong withered hand. No? Paralisado yung isang kamay. Verse 2, and they were watching him to see if he would heal him on the Sabbath, so that they might accuse him. No? Ang ilang taong naroon at inaabangan kung palagingin ni Jesus ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga upang may paratang sila laban sa kanya. No? Yung mga Pariseo, no? Lagi silang nakabantay kay Jesus. Hindi sila nakabantay kay Jesus para alamin kung ano yung dalang mensahe ni Jesus. Kung hindi nakabantay sila kay Jesus para hanapan ng butas si Jesus. Para hanapan nila kung ano yung may paparatang nila kay Jesus. Kasi nag-i-threat na si Jesus sa kanila. Ang dami ng follower ni Jesus. No? So, iniisip nila kapag magkaroon ng tawag dito ng pag-aaklas, nahihirapan sila kasi marami ng followers si Jesus. Hindi sila sumasama o
sumusunod kay Jesus para matuto. No? Kung hindi, nag-aabang sila ng may kakaso kay Jesus. Sa Sanhedrin. Sanhedrin, yun yung pinaka-Supreme Court nila noong panahon na yan. Na parang yung mga layon, no? Kapag nag-aabang sila ng bibiktimahin nilang mga hayop, no? Diba, nakabantay lang sila. At naghihintay sila ng pagkakataon na mahiwalay ka. Mahiwalay yung bibiktimahin nila, no, doon sa grupo. No? Pag may mahiwalay na isa dyan, sigurado, labot, lalapain sigurado. Lalo na yung mga bata pa. No? So, yung buhay natin bilang mananampalataya, pwede nating ihambing doon. No? So, kailangan talaga natin yung church. No? Kapag mapahiwalay ka sa church, susceptible ka dyan, delikado ka, no? Na malapa ka ng layon. Maliban na lang kung mabilis kang tumakbo. Verse 3, and he said to the man with the withered hand, get up and come forward. Tinawag ni Jesus ang lalaking paralisado ang kamay. Halika rito. So, sa verse na ito, makikita natin na merong gustong ipakita si Jesus. Kasi kung tutusin, gusto niya lang pagalingin yung paralisado, hindi niya na kailangan papuntahin sa harap. No, hindi niya na, dapat sa upuan lang. Sige, gumaling ka. Gagaling na yung tao. Pero, pinatayo niya, no, get up and come forward. Kasi ang itsura ng sinagogue, parang ganito, no? Doon natin nakuha yung idea ng church. Merong pulpit doon. Tapos ang mga tao, may upuan, nakapaligid na gano'n. No, hindi nga lang ganito sa kanila, mga pato yung inuupuan nila, mga bench, no? Nakapaikot sila. Puro lalaki lang yan. Yung mga babae, doon sila sa labas, no? Hindi pwede yung babae pumasok sa loob ng sinagoga. Doon lang sila sa labas para makinig. No, so nakaupo silang ganyan, merong pulpit, doon binabasa yung mga yung Torah, yung kautusan, no, yung first 5 books ng Bible, doon binabasa. No? Tapos nagkakaroon sila ng paliwanagan, papaliwanag yung nagbasa. No? Tapos hindi, ang pagkakaiba lang dito pag nag-preach, hindi kayo pwede magtanong. No, yung tanong mamaya pagkatapos. Pero doon sa kanila, habang nagsasalita yung kung sino man yung nagbabasa ng scripture, pwede mo nang tanungin yun, pwede mo nang questionin doon sa sinasabi mo. No? So parang ganito yun. So ginawa ni Jesus, tinawag niya yung paralisado yung kamay, halika dito ka sa harap. So ibig sabihin, meron siya ipapakita sa lahat. No? Kasi kung wala, doon niya na pagagawin yun. No? So may purpose, bakit niya tinawag? No? Yung paralisado, no? Ang Lord, pag tinawag tayo, kahit sino, may purpose lagi. Hindi ako naniniwala tatawagin tayo ng Lord na walang dahilan. No? Kapag tinawag ka, may dahilan. Verse 4, and he said to them, is it lawful to do good or to do harm on the Sabbath? To save a life or to kill? But they kept silent. Si Jesus, bilang Diyos, no? Si Jesus, nung nagkatawang tao, 100% God and 100% man. No? Ang tawag doon, incarnate siya. Ang tawag doon, hypostatic union. So, alam ni Jesus yung iniisip ng mga Pariseo, dahil nga Diyos sa Satan. No? Kaya nag-counter question kagad siya. No? Inisip ni Jesus, itong mga Pariseo na to, ano to eh. Alam ko bakit iniisip nitong mga to eh. Sabat na naman eh. No? Gustong ituwid ni Jesus yung kaalaman ng mga Pariseo about Sabat. No? Gusto niyang ituwid. Kaya kung magbabasa tayo ng gospel, no? Kadalasan, nagpapagaling si Jesus tuwing Sabat. Kasi nga alam niya, maiinis yung mga Pariseo sa kanya. No? Kaya nag-counter question siya. Para yung issue ma-elevate, no? O maitaas from legal to moral. No? Kasi yung mga
Pariseo, mga legalistic to. Legalism, no? Being saved by works. Si Jesus, yung tinuturo niya, no, you are being saved by grace. No? From legalism to moral. Yun ang ginagawa ni Jesus. Kaya, nagtanong siya, kung lawful ba o ayon ba sa Mosaic law? Kasi pag sinabi mong lawful, ayon ba sa Mosaic law? No, sabi natin last week, itong mga Pariseo na ito, napakaraming idinagdag sa kautusan. No? 613 lang yung kautusan, ginawa nilang 1.5. More than double. No? Kasi marami silang binugtong na oral law, Mishnah, Talmud, kung ano-ano yung dinagdag nila. Ang nangyayari tuloy, nakapokus sila doon sa dinagdag nilang law. Hindi na nila napupukusan yung original law na ibinigay ng Diyos kay Moses. No, kaya sinasabi ni Jesus, alin ba ang matuwid? Yung gumawa ng mabuti o yung gumawa ng masama kapag Sabat? No? Ano ba ang mabuti? Yung magligtas ng buhay o pumatay sa araw ng Sabat? So, gusto ni Jesus i-redirect yung isipan ng mga Pariseo sa Mosaic law. Ang tignan nyo yung Mosaic law kasi yun yung tama. No? Kaysa sa mga idinagdag nyo. Examine nyo kung yung tinuturo na ni Moises, binigay na law ni Moises, ay naaayon ba sa tradisyon ninyo? No? Kasi yung mga Pariseo, puro mga tradition, no? Consistent ba sa Old Testament law yung sinasabi nyo? No? Kasi pagaling nga si Jesus eh. Nasa law ba yan? Na bawal magpagaling kapag Sabbath day? No? Ang implication dito na i-raise ni Jesus, yung failure sa paggawa ng mabuti sa araw ng Sabat o pagliligtas ng tao sa araw ng Sabat ay mali. No? Kapag hindi ka gumawa ng mabuti, pinili mo yung masama sa araw ng Sabat, kahit naaayon yun sa tradisyon, yung ginawa mong masama, yung tama pa rin, yung moral na, from moral law to legalism. Kasi, ang original intention ng Diyos sa Sabat is bigyan ng kapahingahan ng tao, hindi bigyan ng kabigatan. No? Ang nangyayari kasi, napipressure yung tao pag Sabbath day. No, hindi sila, takot sila bumuhat ng mga higaan nila. No? Kasi, sa iisipin, nagtatrabaho ka. So, hindi naman pagtatrabaho yun eh. Iligpit mo yung higaan mo, trabaho ba yun? Hindi yung trabaho, no? So, nagiging burden sa tao yung Sabbath day. Na, ang original purpose niya is to benefit men. Mag-benefit ang tao. At ang Mosaic law, ang goal niyan, ituro ang lahat sila, sa kanilang lahat, ituro sila lahat kay Jesus. Yun ang goal ng Mosaic law. Itong mga Pariseo, itong mga Eskriba, sinasabi nila, mga dalubhasa sila pagdating sa kautusan. Pero, hindi nila nakita sa Mosaic law si Jesus. No? Nire-reject nila si Jesus. At makikita natin, sabi, but they kept silent. Tahimik sila. No, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin yung views nila, yung practices nila sa Sabbath day ay false, no, mali. Kasi otherwise, papalag po mga to kung talagang tama yung iniisip nila, yung mga practices nila. Dapat umalag yan. Hindi. Ito sabi ng Sabbath, ganito sabi ng Mosaic law, ganito. So, sabi nga natin, di ba, silence is yung proof na ito ay admission of guilt. No? Na ina-admit mo na mali ka. No? Kahit sa mga kapwa lang natin, no? Kapag nagkakaroon tayo ng diskusyon, kapag hindi na sumagot yung kausap mo, yun ay tinatanggap niya, mali siya. Kasi kung hindi, makikipagbaling taktakan sa iyo.
No? Mga katwiran yun. Pero may mga tao na kahit Manila, hindi naubusan ng katwiran, no? Meron mga tao gano'n, mga katwiran. Parang si, ano pangalan nito? Attorney Simpson. Kapag may katwiran ka, paglaban niya. Hindi naubusan ng katwiran yan. Baka makakatwiran pa rin, may katwiran pa rin, kahit balisa, may katwiran pa rin. No? So verse 5. And after looking around at them with anger, grieved at their hardness of heart, he said to the man, stretch out your hand. And he stretched it out, and his hand was restored. Sabi nga natin, kaya pinatayo ni Jesus yun kasi gusto niya makita ng lahat, no? Tinignan ni Jesus sa mga tao na kapaligid sa kanya. Galit at lungkot, no? Ang naramdaman niya dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. Pagkatapos, sinabi niya sa may sakit, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. So, kung titignan natin yung biblical meaning sa original language, yung ginamit tawag dito, yung anger o yung galit, ang meaning niya, definite displeasure with human sin. No? Definite displeasure with human sin. Yung galit niya na ipinamalas ni Jesus dito, yung displeasure niya sa kasalanan ng tao. No? Kasi nakita niya nga nakapaligid sa kanya yung mga tao sa sinagoga No? Nakita niya yung tao, na yung kalagayan ng tao. No? Yung kasalanan sa puso ng bawat tao na naroon. No? Kaya yung anger ni Jesus, healthy yun. Ibig sabihin, mabuti. In nature. No, kaya hindi naman masama yung magalit. No? Depende sa galit. Yung reaction ni Jesus dito, consistent sa kanyang divine nature. Natural lang na magalit siya sa kasalanan dahil siya ay Diyos. No? Hindi siya nagalit dahil sa pangyayaring naganap na iniisip ng mga Pariseo kung paano siya dadaktin, kung ano kakasa. Hindi yun. No? Kundi, nagalit siya, yung anger niya, doon sa kasalanan ng mga tao na kapaligid sa kanya. No? Kaya nga sabi, dahil sa katigasan ng kanilang mga puso, no? Yung puso ng tao, matigas, no? Progressive, hardened heart. No? Kung hindi kikilos ang Diyos sa buhay ng tao, ang puso ng tao, matigas yan. No? Sinasabi naman ng Bible na, nobody seeks God. Nobody, not even one, kahit isa. Wala, no? For all have sinned. No, lahat nagkasala. So nakikita ni Jesus yung patuloy na korupsyon sa heart ng mga tao. Corrupted ang puso ng mga tao. Kaya nga sabi, after looking around, tinignan niya yung paligid ng sinagoga, nakita niya yung mga tao. Nakita niya yung heart ng mga tao. No, kasi bakit? Pilit niya sinasabi sa kanila, ako yung Messiah na inaantay ninyo. Bakit hindi kayo naniniwala? No, hanggang ngayon, ang mga Hudyo, inaantay pa nila yung Messiah. So, kaya nakakatayin na nila sa April yung pulang baka, yung heifer. Kakatayin na nila sa Passover, is April, no? Kasi nga, kahit na, no? Kasi 3 taon na yung baka. Kasi, iniisip nila, pag kinatay nila yon, darating na yung Messiah. No? Hindi nila alam, pagbalik ulit ang Messiah, rapture na yon, ibang balik na yon, no? So, hindi nila, sila yung mga dalubhasa sa kautusan, dahil sa kanila ibinigay yung kautusan, pero hindi nila ma-interpret ng tama yung kautusan.
Ang maganda rito, pagkatapos ng anger, ano yung naramdaman ni Jesus? Nagdalamhati siya. No? Lungkot, no? Nalungkot siya, sabi dyan, no? Kasi nalungkot siya sa kalagayan ng tao. No? Anong pinakikita nun? Love. No? Yung anger with yung anger kapag may kasamang may kasunod na pagdadalamhati, ipinapakita nun love. No? Kaya yung pag-ibig natin sa Diyos, paano natin na ipapakita? Pag inibig natin yung ating kapwa. No? Pag inibig natin yung ating kapwa, gaya ng ginawa ni Jesus, no? Pinakita niya yung pag-ibig niya sa Ama, nung ibigin niya tayo at i-offer niya yung kanyang buhay para sa atin. Doon niya na ipakita yung pag-ibig sa Ama. No? So ito yung tinatawag nating right anger. Yung pinakita ni Jesus dito. Ang tao dapat magkaroon din ng gano'n. No? Anger to sin. Dapat magkaroon tayo anger to sin. No? Nagpapakita yun na tayo'y nag-transform na. No? Kasi kung ikaw ay natutuwa sa kasalanan, no? Dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, pag mayroong kasalanan, tuwa-tuwa tayo dyan. Anong tawag natin doon? Konsensya. Kung walang konsensya, gumawa ka ng kasalanan, okay lang yan, tulog ka, sarap. Kinabukasan, gawa ka ulit ng kasalanan, okay lang yan, tulog ka ulit, sarap. Pero kapag ikaw ay binago na ng Diyos, although nagkakasala ka pa rin, pero merong hinagpis, no? Lord, nagkasala na naman ako. Nakakahiya ka sa iyo. Ulit na lang to. Tulungan mo ko na mawala ito. Kung hindi ka na nasisiyahan, hindi na baliwala kayong kasalanan. Kung hindi, meron ka ng remorse. No? Yung nagsisisi ka na, ba't ginawa yung kasalanan na yun? So, ang isang mananampalataya, dapat merong anger to sin. Kasi habang nabubuhay tayo, magkakasala pa rin tayo. Hindi porkit nanampalataya na tayo, mawawala na yung kasalanan. No? Napag-usapan namin yung kahapon, no? sa devotion ng mga music team. No? Kasi yung heart, ay yung flesh, ang niredeem o tinubos lang sa atin, yung ating spirit. No? Kaya nga pag namatay tayo, yung katawan na iiwan. No? Kasi yung spirit lang ang nare-redeem, yung spirit lang ang pupunta sa langit. So, dahil yung spirit lang ang redeem, yung spirit natin nasa flesh. Yung flesh, yun ang kalaban natin. No, kaya nga, yung tatlong kalaban ng tao, si Satan, ang mundo, at ang sarili niya. No, yan ang kalaban ng tao. Isa, yung sarili niya, kalaban niya rin niya, kasi yung flesh, o yung body, yan ang humahatak sa atin sa paggawa ng kasalanan. And hanggang nabubuhay ka kasama mo yung body mo, magkakasala ka pa rin. Kaya dapat, maghahanap na tayo doon. No? Dapat, nung hindi pa tayo mananampalataya, alipin tayo ng ating flesh. No? Kung ano yung gusto ng flesh natin, yun ang sinusunod natin. No, ngayon, na born again na tayo, mananampalataya na tayo, dapat, pinalaya na tayo ng Diyos doon. Hindi na tayo alipin ng ating flesh. No, dapat, kanino na tayo alipin? Sa Diyos, no? Alipin na tayo ng Diyos. Dapat, kung ano yung gusto ng Diyos, yung flesh mo ang susunod doon, hindi na ikaw. Wala nang kontrol sa atin ng flesh dapat. Dapat gano'n. Kaya nga dapat meron na tayong displeasure sa sin, no? Sa kasalanan. Yun yung right anger. No? Yung pag nagkasala ka, no? Sa isa naman, sorry, ha? Talagang, di ba yung kwento, yung publikano, tinadahukan niya yung dibdib niya, di ba? Kasi publikano siya. Yung publikano kasi,
ano yan, mga naniningil ng buwis ng sobra-sobra. No? Nilataya nila yung mga tao. Pinadahuman niya, dapat ganun tayo. No? Dapat, pag nagkasala ka, dapat recognize mo kagad. Nagkasala ka. Hindi yung nililipas sa isang buwan. Ay, nagkasala ako last month pala. Hindi, dapat on the spot. Parang malaman mo yun. Na ikaw ay nagkasala. Sabi pa, hardness. No? Doon siya nalungkot, no? Sa hardness of heart. Pag sinabi mo hardness of heart, ibig sabihin niyan, no, meaning niya, inability to understand because of a rebellious attitude. No? Rebellious attitude mo. No? Ang tao, kapag galit doon sa kausap niya, kahit ano sabihin ng kausap niya, hindi niya tatanggapin yun. Kasi galit siya. No? Pagka ayaw mo yung tao nagsasalita sa'yo, kahit anong paliwanag nun, hindi mo tatanggapin yun. Kahit totoo yung sinasabi niya, hindi mo tatanggapin. Kasi nag-rebel yung heart mo. Ano sa Tagalog yung rebel? Rebel din ba? Rebel din. Naghihimagsik, no? Naghihimagsik yung heart mo sa tao. Yung mga Pariseo, yun ang attitude nila eh. Meron silang rebellious heart. No? Gaya sabi ko ngayon, hindi naman sila sumusunod kay Jesus para pakinggan yung sermon ni Jesus. Hindi, sumusunod sila para hanapan ng butas si Jesus. Kasi yun ang default ng tao. Ibig sabihin, ang tao ganun. Bago mabuo na ganun tao, ganun ang kalagayan niya. Rebellious heart sa Diyos. Kaya nga walang relasyon eh. Nagkakaroon lang ng relasyon kapag tinanggap mo si Jesus. No, si Jesus yung way. No? Sabi dito, si Jesus lang yung way. Walang iba. No? Kapag nagkaroon na ng relation sa Diyos, no? Nabubuksan yung alin? Yung heart. Unang-una dyan yung heart. Mabubuksan na yan, wala na yung pagka-rebelde niyan. Yung ating mind, yung ating ears, yung ating eyes. No? Nabubuksan lahat yan. Kaya kapag nasa maling katuruan ka, ibig sabihin, sarado pa yung mga yan. Kasi wala kang discernment. Discernment ang tawag doon. Wala kang discernment, hindi mo na-discern. Mali pala yung itinuturo sa'yo. No? Kaya delikado yun, no? Kailangan mabuksan lahat yan. Part ng nangyayari yan na transformation sa isang mananampalataya. So, dapat matransform tayo. No? At ang tanging Diyos lang ang may kakayang gumawa niyan. Hindi natin kaya yun. By default na, ano tayo eh, enemies of God eh. By default, tanging Diyos lang ang may kakayang magbukas niyan. At nabubuksan niya kasama ng grace na ibinigay sa atin ng Lord, nung tayo ay manampalataya. Isa yan sa mga evidence na tayo ay mananampalataya na tayo ay regenerated na tayo ay converted na tayo ay transformed, tayo ay renewed. Ibang klaseng word yung ginamit, no? Pero isa lang ibig sabihin nun, na bago ka na. No? Kaya mapalad tayo kasi tinatanggap natin yung katotohanan. Kasi kung hindi, wala tayo rito ngayon. No? Wala tayo rito ngayon kung hindi. No? Yung natinig ko, yung parang tinamaan ako rito. Aalis na ako rito. No? Aalis ka rin, tinamaan ako eh. Ako pinagtatamaan itong pastor eh. Imposible yun, no? Sa dami nyo. No? Gagawa ako ng sermon na parang patamaan ka. Hindi. Sabihin, ang Lord ang kumikilo sa buhay mo. No? Pinalalabot mo niya yung heart mo para babuksan. No? Tingnan natin, paano pinagaling ni Jesus yung tao? No? Sa pamamagitan lang ng salita. No? Only by His word. Hindi niya nga hinawakan eh. Sabi lang ni Jesus, stretch mo yung kamay mo. Nag-i-stretch nung
paralisado, na-restore yung kanyang kamay. No? Hindi niya hinawakan. Yung healing, instant. No? Hindi progressive yung healing. Instant. Yun yung tunay na miracle. No? Yung miracle, instant dapat. Hindi progressive. Pag progressive, answered prayer lang yan. No? Bawa, pinag-pray natin. Lord, pagalingin mo yung kapatid ko, yung anak ko, yung nanay ko, no? Kung sino-sino yung pinag-pray natin na gumaling, may sakit. No? Pagkatapos mo ipag-pray, gumaling, yun ang miracle. So, pero pagdaan-daan, inabot sa isang buwan, gumaling, hindi yung miracle. Yun ay answered prayer. Kasi normal yun. Normal. Ang miracle kasi, supernatural. So, pinagaling ni Jesus dito yung tao by using miracle, no? Kasi hindi niya man lang hinawakan, eh. Yung healing, instant. Hindi progressive. No? So, anong dahilan ni Jesus? Ba't niya pinatayo? Para maipakita sa lahat ng nasa sinagoga yung kanyang divine authority. No? Na ako ay Diyos. Tignan nyo, sino kayang gumawa sa inyo nito? Boom! Gumaling yung tao. No? Kasi nga ayaw nilang tanggapin na si Jesus ay yung Messiah. No? Kaya pinapakita ni Jesus, kung ako ay normal na tao lang, hindi ko kaya to. No? Yung divine authority, divine power over creation, yun ang ipinakikita ni Jesus. Verse 6, and the Pharisees went out and immediately began taking counsel together with the Herodians against him as to how they might destroy him. So nakita niyo yung response ng mga Pariseo? Hindi sila naniwala, no? Kung hindi, lumabas sila. No? Ito yung mga, diba sabi ko kanina, pag tinamaan, lumalabas ang church. So kung pinatatamaan ako ng pastor dyan. No? Lumabas ng church. Nakipag-usap sa mga Herodians. Sino ba itong mga Herodians na to? No? Itong mga Herodians na to, mga alagad ni Herodes to. No? Kaya nga mula sa, kasi ng mga panahon na ito, ang hari nila, si Herodes Antipas. No? Hindi yan elected ng tao, appointed ng mga Romans. No? Isabihin, galit ang mga tao kay Herodes. Kasi yung mga Romans, na may sakop sa kanila, yun ang nag-appoint dyan kay Herodes. So ito'y parang political party to. Hindi laban. Kaya parang ganyan, no? Political party yan, mga Herodians na yan. At ang suporta nito mga Herodians na to, hindi sa mga tao ng Israel, o hindi sa Roma. No, yung loyalty nila, hindi sa mga Hudyo, kundi sa Romans. Kaya, yung mga Pariseo, at saka itong mga Herodians na to, salungat ito sa lahat ng bayan. Salungat. Pero magtataka ka. No, nakipag-usap yung Pariseo sa kanila. Nagsanib puwersa sila. No, kasi yung malakas, alam ng mga Pariseo, malakas po mga Herodians sa Roma. Kay Pilato. No? Sa gobernador. So nakipag-join forces sila. Kasi, pareha silang, meron silang isang bagay na pinagkaparehas. Yung sirain si Jesus, yun, as to how they might destroy him. Yun ang pinagkaisa nila, pinagkaparehas nila. Sirain si Jesus. No? Ito mo yung response din ng tao, ng mga Pariseo kay Jesus, no? Nagalit sila. So, determinado silang patayin si Jesus. Ang pinag-uusapan nila kung paano maisa sa katuparan yun. Itong anger na to, ito yung wrong anger. No? Kasi title natin, right and wrong. Alam na natin yung right anger, no? Yung galit sa kasalanan, no? Yung wrong, ito naman yung wrong anger.
Kasi ang motivation ng anger nila is selfishness. No, selfish sila, yung sarili lang lamang nila ang kanilang iniintindi. No, kapag nagalit ka, yung sarili mo lang inintindi mo, wrong anger yon. At ano ang resulta kapag wrong anger? No? Gusto mong saktan yung source ng anger mo. Di ba? Kapag wrong anger, gusto mong saktan yung source ng anger mo. Gusto mong gumante. No, si Jesus ba sinabi niya, gagantihan ko kayo kasi masama iniisip niyo sa akin. Walang ganun. Bagkus, nahabag pa siya. No, kasi right anger yun. Yun ang right anger. Galit tapos mahahabag ka. Wrong anger, galit, gusto mong gumante. Yun ang kasunod. No? Pag tayo minsan ganito eh. No, pag nagagalit tayo minsan, gusto natin saktan yung taong kinagalitan natin. No? Minsan hindi man physical, pero emotional. Sasaktan natin sila. No? Minsan, dudurugin natin sila sa pamamagitan ng matitinding salita. No? Hindi natin alam, sa pamamagitan ng matitinding salita, dinudurog natin yung tao. So that is wrong anger. No? Minsan, mag-withdraw tayo sa kanila. No, dati, lagi mong kasama. Kahit magkakaibigan, nangyayari to, no? Lagi kayo magkasama. Tapos, nagalit ka. No? Magagawin mo, mag-withdraw ka, lalayuan ko na to. Ayaw ko na kasama to. Kasi galit ka eh. No? So, wrong anger yun. Bila nakala natin, tama yun eh, yung lalayuan mo na lang. Mali yun, no? Iwasan mo na lang to, para hindi ako magkasala. Hindi mo na, nagkakasala ka na kasi iniiwasan mo. No? Anong tama? Kausapin mo, mag-uusap kayo. No? I-settle nyo yung pinagtatalunan nyo, yung pinag-aawahin nyo, settle mo. Yun ang tama. Kasi kung minsan, dahil sa wrong anger, minsan tayo pa yung alikabyado eh. No? Galit ka sa isang tao. Pagdating ng gabi, yung tao kinagagalitan mo sarap ng tulog, naghihilig pa. No? Ikaw, hindi ka makatulog. Nakakagigil yung tao talaga na yun. Hindi ako makatulog. Kita mo na, hindi ako makatulog dahil sa kanya. No, sinisi mo pa yung tao dahil hindi ka na makatulog. Kasi wrong anger. No? Di ba? Napupuyat ka, hindi ka makatulog. Kasi iniisip ko, paano ko kaya gagantihan to? Madaling araw na, alas 5 na. Paano ko kaya gagantihan? No? Samantalang yung kinagaling ko, sa puro, nakagano. Nananaginip pa, dami niyang pera. No? Kaya yung mga signs na yun, yun yung signs ng wrong anger. Signs yun, mali yung anger mo. Kaya makikita natin yung tamang anger. No? Kadalasan may kasunod na habag. No? Galit ka sa tao. Kadalasan, ang susunod doon, mahahabag ka sa kanya. No? Kasi alam natin kung ano sasabihin nila eh. Kaya kahabagan mo sila. No? Alam natin kung ano sasabihin nila. Lalo na yung mga tao hindi sumusunod sa Diyos, alam natin kung ano yung kasasapitan nila. Kaya kahabagan natin sila. No? Mahabag talaga tayo sa kanila. Eh, pag hindi ko nahabag, sabihin, may problema ka. Kailangan mo ng transformation. Kasi kailangan yun yung habag. No? Isa yun sa mga fruit of the Spirit. No? Siyam yun. Mababasa natin sa Galatians. At sa ating pagtatapos, sabi natin, it is okay to get angry. But get angry at the right thing and for the right reason. No? Okay lang magalit. Pero magalit sa tamang bagay at sa tamang dahilan. No, kasi si Jesus nagagalit din eh. Bilang tao, kasama yan sa ating reaksyon na ibinigay ng Diyos sa atin. No? Kasama yan. Pero dapat sa tamang bagay, no? Magalit tayo sa kasamaan. No? At sa nagpapalaganap ng kasamaan.
No? Kasi si Jesus mismo galit sa kasamaan. Siyempre, kung pwede tayong magalit, huwag din natin hahayaan magalit ang Diyos sa atin. No? Huwag din natin hahayaan magalit. Kasi ang Diyos nagagalit din, no? Kala ba natin puro pag-ibig lang ng Diyos? Yun ang mali, no? Isa na itinuturo ng iba, God is love, God is mercy, God is grace, no? Pero God is wrath, no? Meron ding wrath puot ang Diyos, napupuot din. Kailangan malaman natin yun. Kasi dahil lagi natin narinig yung mga pabor lang sa atin, ang Diyos ay pag-ibig, ang Diyos ay maawain, mahabagin. Isang parang yung paggawa natin ng kasalanan, na ano na tayo, no? Okay lang gumawa ng kasalanan kasi mahabagin ng Diyos, mapagmahal, no? Mali, dapat isipin mo, mapagmahal ng Diyos, pero napupuot din ng Diyos, lalo na sa kasalanan, no? Kaya dapat, alam din natin yun, huwag din natin gagawin, no? Huwag natin gagalitin ng Diyos, no? Delikado pag ginalit natin ng Diyos, no? Mas nakakatakot kaysa kanino pang taong kilala nating may mga taong nakakatakot pag nagalit, no? Pero mas nakakatakot ang Diyos. Walang mas nakakatakot pa. Kundi sa galit ng Diyos. Kapag ang Diyos ang nagalit sa atin. Paano ba siya nagagalit? Nagagalit ang Diyos kapag yung church hindi pinahahalagahan yung kanyang mga salita. No, yung binabaliwala ng church yung kanyang mga salita. Ano natin nababaliwala yung kanyang mga salita? Yung pumapasok dito yung salita niya, lumalabas dito. Baliwala. Ha? Pumasok dito, lumabas doon. Wala. Walang ano yun, walang naibunga sa'yo mabuti. No, nagagalit din siya kapag hindi natin iniisip yung pangangailangan ng ibang tao. No, ano ba yung pangangailangan ng ibang tao? Yung pinakamahalagang pangangailangan ng tao. Salvation. Number 1, di ba? Pangunahing pangangailangan ng tao, salvation. Kung hindi natin iisipin yung kaligtasan ng iba, ay magagalit ang Diyos sa atin. O yun nga yung selfishness. Okay lang, ligtas ka ako, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi gano'n, no? Ang purpose ng church, ano sabi? Go and preach the nation and make disciples. No? I-share natin yung gospel. Although hindi natin alam kung sino yung pinili ng Diyos dyan. Ang mahalaga, ginagawa mo yung inuto sa'yo. No? So yung kaligtasan ng ibang tao, iisipin din natin. No? Pag nangyari, meron tayo nakasalubong, nakatabi sa jeep, nakaano. Kawawa naman ito. Isipin mo kagad, maawa ka eh. No? Kasi kung walang kaligtasan to, kung ma-rapture mamaya, iwan ko. Kahapon, nanood ako ng rapture eh. Pero hindi hindi biblical, kaya hindi ko tinapos. Nagagalit siya kapag ang church hindi na nanalangin. No? Kapag yung church hindi nagpipray. Pag sinabi church, hindi ito hindi yung building. Lahat tayo is church, no? Ang church kasi hindi naman building yan. Ang church, yung mga tao na pumupunta ron, no? The Way Community Bible Church, no? Yung mga pumupunta rito, yun yung church. Kaya kapag hindi daw nananalangin ang church, nagagalit ang Diyos. No? Kasi yung pananalangin, pakikipag-usap sa Diyos yun. No? Kung ikaw, hindi mo kakausapin ang magulang mo, matutuwa ba yan? Hindi mo kakausapin kapatid mo, araw-araw magkasama kayo, wala kayo imikan, no? Salubungan kayo gano'n. Walang imikan, no? Magulang mo, dumating, umalis. O ikaw, dumating, umalis ka sa bahay mo, wala mo lang, sige po, alis na ako. Tayo man, dahil sa tradisyon natin, meron pa tayong mano-mano, no? Tapos sa Diyos, hindi ka mag-pray. No? Maghapon. 20 sa loob, maghapon. Sabihin na natin 10 hours na lang. Ang buong maghapon. Pag nag-pray tayo, ilang minuto tayo inaabot. Mahaba na yung 5 minutes.
No, hindi sinabi ng Lord na mag-pray ka sa akin ng 7 oras. Wala. Yung pray without ceasing, yung ibig sabihin nun, huwag kayo makakalimot, manalangin. Lagi kayong manalangin. No, yung salitang, Lord, ingatan mo ako babiyahe ko ngayon. That is prayer. O Lord, mag-e-exam ako ngayon, lubayan mo ako. That is prayer. O Lord, kakain ako, bless mo itong pagkain, prayer. Ibig sabihin ng Lord, sa lahat ng bagay, isipin niyo ako. No? Lahat ng bagay, lahat ng tatanggapin mo, isipin mo galing sa Lord. Lahat ng ilalabas mo, ibibigay mo, isipin mo para sa Lord. O hindi, para sa akin, para sumikat ako. Huwag ka magbibigay na para sumikat ka. Palagi si Lord ang kasi yun ang purpose ng pagkalikha sa atin ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang glory. Ang tagagalit ng Diyos, kapag nalilimutan ng church, yung kanyang true purpose, which is to preach and make disciples. No? Hindi tayo naririto para maging religious. No? Ito yung maling kaisipan ng tao. Mag-church ako para maging religyoso. O hindi. Kasi yung religion, hindi yan nakakapagligtas ng tao. Hindi tayo kaya save ng religion. Ang nagsisave sa atin, relasyon, hindi religion. Yung relation natin sa Diyos. No? Nagpupunta tayo ng church para sumamba, para magpuri, at para kilalanin pa ng mas malalaman ng Diyos. No? Hindi porket alam mo may Diyos, okay na yun. No? Alam mo ang Diyos mawin, okay na, hindi. Ano ba ang nakalulugod sa Diyos? Yun ang aalamin natin. Kaya tayo pumunta ng church. Kaya mo may sermon. No, ano ba nakalulugod sa Diyos? Ano ba yung ayaw niya? No, dapat alam natin yun. No, ngayon, anong tutunan natin? No, ayaw ng Diyos yung magagalit ka na ang motivation mo, yung selfishness. No? Natutunan natin na dapat pag nagalit tayo, yung mabuti yung motivation, yung motibo. No? So, ilan lang to sa mga ikinagagalit ng Diyos na dapat nating iwasan. Kaya dapat nga patuloy nating kilalanin ang Diyos. No? Kung tulog-tulog ka lang sa bahay mo, makikilala mo ba yung Diyos? Hindi mo makikilala ang Diyos. Kailangan mo magpunta sa church. Yun ang purpose ng church. No? Although ang Diyos, omnipresente. Sabihin, present siya sa lahat ng dako. Pero paano mo siya makilala? Kung hindi ka pupunta ng church. Kasi sa bahay, wala magpapaliwanag sa iyo. Magbasa ka ng Bible, good yun. No? Good yun, hindi ko sinasabing bad. Good yun. Kaya lang, meron ka nabasa. Ano ba ibig sabihin nito? Sino papaliwanag sa inyo? Kung pupunta ka sa church, Pastor, ano ba ibig sabihin nito? Papaliwanag ko yun. Nag-grow yung ating knowledge about God. No? Pag nag-grow yung knowledge mo about God, mag-grow din yung pagsamba mo sa Kanya. The deeper yung ating pagkakilala sa Diyos, the deeper yung ating worship. Diba? Parang walang pinag-iwas sa mag-asawa yan. Yung mag-asawa, kung hindi kilala niya na isa't isa, lagi magpapagayan niya. No? Pero kung mag-asawa kayo, alam mo yung weakness niya. Bigyan ko lang ng tsokolate yan. Titiklop na yan. O, diba? Alam mo. Paano mo makilala yun? Dahil magkasama kayo. Hindi mo yung nababasa sa pocketbook. No? Kailangan nyo magsama sa isang bahay. No? Lalo na, maraming mga lalaki ngayon. Pagka naliligaw pa na, akala mo, hindi makabasag tingga. Pero pagka asawa na, lumalabas yung tunay na ugali. No? Nung naniligaw pa lang, ayaw pahawakin ng pinggan yung asawa. Ako na maghuhugas niya. Ako na magtatapo, ako na maglilinis niya. Pero nung mag-asawa na, nakikala sa sopa. No? Maghuhugas yung asawa, hindi tinutulungan. Diba? Ganun din sa Diyos. Makikilala natin ang Diyos kapag patuloy tayo lumalapit sa Kanya. Yun ang purpose ng church.
No? At kapag patuloy natin siya nakikilala, nalalaman natin kung ano yung nagpapagalit sa kanya. At kung ano din yung nakalulugo. So, ganun kahalaga yung church, no? Kaya, sabi nga, nagbigay ang Lord ng isang araw, yung Sabbath day, kapahingahan. No? Hindi yung kapahingahan natin physically, kundi kapahingahan natin yun spiritually. Kasi yun ang pinakamahalaga. Yung spirit, kasi yung flesh, iiwan natin to. Mag-rapture ngayon, iiwan to. Yung spirit lang ang aakyat kay Jesus. So, samahan nyo